Bakit tayo dapat maghanda sa pagharap sa Panginoon? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna ng happy anniversary si Brother Jeff and Sister Rika C. Nakikigalak po ako sa inyong anibersaryo. Belated happy birthday po kay Kai Kai. Hello sa iyo Kai Kai. At binabati ko rin ng happy birthday si Sister Edith. Isang pagbati po mula sa Redeemers Movement. Now, ang pag-aaralan po natin ngayon ay patungkol po kay Prophet Amos. So ito po yung mga prophets na pag-aaralan natin hanggang sa katapusan ng kung kailan man matapos 'to, 'no? So salamat sa inyo na nakikisabay sa ating paglalakbay sa pag-unawa, tungo sa pag-unawa ng buong Biblia. So nandito naman po tayo kay Prophet Amos. Now, sino po ba si Prophet Amos? Si Prophet Amos po, he's a shepherd and fig farmer from Tekoa, called by God to prophesy. So, ordinaryong pamumuhay, nag-aalaga lang ng mga tupa, pero tinawag ng Diyos para maging propeta ng Diyos. So, saan po siya nag-prophesy? Siya po ay nagpropesiya sa Northern Kingdom of Israel. Naalala niyo po, no, yung Kingdom of Israel na hati, yung Northern and Southern. So, doon po siya na-assign sa Northern Kingdom. So, when did he prophesy? 760 to 750 BC sa panahon ni Jeroboam II and Uzziah sa Southern Kingdom. Sa Northern Kingdom naman ay si Jeroboam II. So pag tinignan po natin yung ating timeline, si Amos po ay kasabayan ni Jonah. So ayan, sa panahon po ni Jeroboam II at Uzziah ng Southern Kingdom. So ano po ba ang mensahe ni Prophet Amos? God judges sin but promises restoration to His covenant people. Ano po yung mga pinaka-highlight ng Amos? Justice, judgment, plumb line. Mamaya, ito, plumb line po ang tawag rito. Yan yung standard ng Diyos. Empty worship, day of the Lord, restoration. Tapos ito po yung mga verses na kumbaga allusion or quotation sa New Testament na kinote yung prophet, yung sulat ni Prophet Amos. So, dumako po tayo sa content ng sulat o yung propesiya ni Prophet Amos. So sabi po rito, the words of Amos who was among the shepherds of Tekoa. Kailan niya daw ito sinulat? Sa panahon ni Uzziah, king of Judah, and Jeroboam, the son of Joash, king of Israel. 2 years before the earthquake. So apparently, merong malaking, malakas na lindol nung nagsimula siya, no, ng kanyang ministeryo bilang propeta. Now, mapapansin niyo po rito sa Amos, nagsimula agad to sa judgment. Judgment on Israel's neighbors. Hindi na po natin babasahin isa-isa, pero makikita niyo po yung Damascus, yung Gaza, Tyre, mga Ammonites. And then pagdating po sa chapter 2, Moab, Judah. So siguro yung Israel, kasi yung mga Israelita, sila yung nakikinig dito, no? Sabi niya, tama yan, husgaan talaga yung mga bansa na yan, mga surrounding nations, mga katabi nating bayan. Pero siguro nagulat sila rito, pati yung Judah. Yung Judah, kapatid nila yan di ba? Divided kingdom yan. Sabi niya, ba't pati yung Judah? Sabi ng Panginoon, they have rejected the law of the Lord. At yung pinakahuli, Israel, sila mismo huhusgahan ng Diyos. Tapos nilista po rito yung mga kasalanan ng mga Israelita. So summarize ko na lang po. Ano po yung at least 6 and 7 na verses lang, no? Social injustice, they oppressed and exploited the poor, yung mga orphans, widows, poorest of the poor, pinaka mga vulnerable people in the society, inaabuso nila. Judicial corruption, yung hindi nila binibigay yung tamang hustisya sa mga tao, yung mga judges nababribe, no? So they denied justice to the vulnerable, and sexual immorality. They openly violated God's moral law. Probably temple prostitution, kasi may binanggit doon na tatay tsaka anak
nakikipagtalik sa isang babae. So, most likely, may kinalaman ito sa temple prostitution. So, ilan lang ito sa mga reklamo ng Diyos, complaint ng Diyos laban sa Israel. So, ito po yung mga katuruan natin ngayong araw. Number 1, God judges all nations without partiality. Makikita niyo po rito sa introduction pa lang ng sulat ni Amos na lahat ng mga bansa, hindi lang mga Israelita lahat ng mga bansa na para bang isipin mo, may pakialam pa ba yung Diyos sa mga bansa na yan? Pero dito makikita natin na yung Diyos, huhusgahan lahat ng mga bansa without partiality. Ibig sabihin, kung ano yung batas ng Diyos, lahat ng sumuway doon sa standard ng Diyos, yung plumb line, na alam niyo po yung mga nagkakarpentero, gumagamit ng panukat kung pantay yung pader, plumb line po ang tawag doon. Lahat ng bumaluktot doon, no? Kasi susukatin ng Diyos gamit yung plumb line, gamit yung batas niya Tuwid na tuwid yung batas niya Sino ba rito yung susuway? Sino ba yung baluktot rito paparusahan? Ganun po yung Diyos. Hindi niya palulusutin yung mga suwail, hindi niya palulusutin yung mga baluktot yung pamumuhay. So God judges all nations without partiality. At pati yung Israel, huhusgahan niya. Siguro nagulat yung mga Israelita dito, pati kami, damay. Sabi ni Prophet Amos, oo, pati kayo, damay. Bakit? Point number 2. To whom much is given, much is required. Kung sino yung pinagkatiwalaan ng Diyos ng mga batas. Yung Israelita po, sila po yung pinagkatiwalaan ng Diyos ng covenant. May kasunduan sila Tapos binigay sa kanila yung mga kautusan ng Diyos. Sila yung nakakaalam. Kaya to whom much is given, kung mas maraming ipinagkatiwala sa kanila na kaalaman patungkol sa katuruan ng Diyos, mas matindi yung punishment nila. Kaya makikita niyo po sa Book of Amos, mas matindi yung punishment ng Diyos doon sa sarili niyang bayan. Bakit? Sa kanila ipinagkatiwala yung kautusan. Pero tinalikuran nila, nilapastangan nila ang mga kautusan ng Diyos at sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Tandaan natin mga kapatid, to whom much is given, much is required. Kung sino yung mas pinagkatiwalaan ng Diyos, sino yung mas privilege, sino yung mas maraming tinanggap mula sa Diyos, sila yung mas maraming pananagutan sa harapan ng Diyos sa araw ng paghukom. Sabi nga po ng ating Panginoon Jesucristo, everyone to whom much was given, of him much will be required. Ano pong konteksto nito? Judgment. Sabi ng Panginoon Jesucristo, may mga slaves, may mga alipin. Yung iba, pinagkatiwalaan. Yung iba, naka-aware doon sa mga kautusan ng amo. Yung iba naman, ignorant. Sabi ng Panginoon Jesucristo, kung sino yung mas nakakaalam, sino yung mas privileged, sino yung mas pinagkatiwalaan, sino yung tumanggap ng marami, mas matindi ang kaparusahan. Mas matindi yung ipagsusulit sa harapan ng Diyos. Kaya mga kapatid, to whom much is given, much is required. Tingnan na natin kung anong pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Dahil lahat ng yun, ipagsusulit natin sa harapan ng Panginoon. Ilang anak ang meron ka? Asawa, pera, bahay, lupa, opportunity, trabaho, lahat ng blessing na tinanggap mo sa Panginoon, ipagsusulit mo yun sa Kanya. Kaya po, sa Judgment Day po, lahat ng mabuting ginawa natin at masama, ipagsusulit natin sa harapan ng Diyos. To whom much is given, much is required. And number 3, everyone must face the judgment seat of Christ. Sa panahon pa lang po ni Amos, sabi po roon, therefore, thus I will do to you, O Israel, because I will do this to you, prepare to meet your God. Maghanda na kayo, harap kayo sa inyong Diyos. Alam niyo po yung konteksto nito, napakaraming beses binigyan ng Diyos ng pagkakataon magsisi yung bayan ng Israel pero hindi sila nagsisi. Sabi ng Diyos sa kanila, humanda kayo sa inyong pagharap sa akin. Prepare to meet your God. Ganun din po sa atin mga kapatid, sabi po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive what is due for what he has done in the body, whether good or evil. Sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo. Wala pong exemption, lahat tayo haharap sa hukuman ni Kristo. Upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Kaya mga kapatid, paano po natin ito isasabuhay? Number 1 po, be aware
that God is actively working in the affairs of the nations. Yung Diyos po natin, active. He's working. Hindi po porke sa gobyerno, marami sa atin nagtatrabaho sa gobyerno, no? Hindi nasakop ng Diyos yan. Hindi totoo yun. Lahat ng ginagawa mo sa trabaho mo sa gobyerno, ipagsusulit mo yan sa Diyos. Kaya makikita nyo rito basahin nyo po yung Amos chapter 1 and 2, concern ang Diyos sa lahat ng mga bansa. Hindi lang sa lahat ng mga bansa, sa lahat din ng ginagawa ng mga bansa. Pati yung paraan ng paggugobyerno nila. Lahat po sakop ng Diyos at lahat po ipagsusulit sa harapan ng Diyos. And number 2 po, understand that greater privilege brings greater accountability. Pag mas matindi yung pribilehiyo mo na tinanggap mula sa Diyos, let's say ang taas ng katungkulan mo, naging presidente ka, mas matinding accountability yan sa harapan ng Diyos. Naging presidente ka ng bansa, naging presidente ka ng corporation, naging presidente ka ng klase nyo, no? Kahit anong posisyon na meron ka, mula sa pagiging sa pinakamababa, kahit barangay tanod, no? Kahit garbage collector, hanggang sa pagiging senador, hanggang sa pagiging principal, teacher, lahat ng yon pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Yun po ay mga pribilehiyo na meron tayo. At pag mas matinding pribilehiyo ang binigay sa atin ng Diyos, mas matindi ring accountability ang hihingi ng Diyos sa atin. To whom much is given, much is required. Understand that greater privilege brings greater accountability. Kaya po sinasabi ng Biblia, yung mga tagapagturo, lalo na yung mga Pariseo, no, during the time of Jesus Christ, mas matindi accountability sa harapan ng Diyos kasi sila yung tagapagturo ng salita ng Diyos. Tapos, ginagawa nila, nililid nila yung mga tao palayo sa Diyos. Kaya matindi yung judgment din sa kanila. Sa mga teachers, sa mga preachers, sa mga religious leaders, no? Pati ako, naramdaman ko matindi yung accountability ko sa harapan ng Panginoon. Kasi mandaming pinagkatiwala yung Diyos sa akin. And number 3 po, live your life in preparation to meet God. Mamuhay po tayo araw-araw bilang paghahanda sa pagharap natin sa ating Panginoon. Araw-araw po ang paghahanda natin. Hindi po tayo maghahanda sa panahon na malapit na tayong mamatay. Hindi po ganon. Hindi yung pag mahina ka na, okay, magpre-prepare na ako, harap na ako sa aking Panginoon. Hindi po ganon. Ngayon pa lang. Right now, today, paggising mo, nakikinig ka ng devotion natin ngayon, ngayon pa lang, nagpre-prepare ka na sa iyong pagharap sa ating Panginoon. Sabi nga, ulitin ko lang yung kay Amos, no, sa Amos 4:12. Prepare to meet your God, O Israel. Maganda po gawin nating personal. Prepare to meet your God, O, say your name, no? Prepare to meet your God, Russell. Personalize mo. Ikaw mismo. Tayo mismo haharap sa Panginoon. So live your life in preparation to meet God. Kaya pag tinignan mo yung anak mo, isipin mo anak ng Diyos yan. Alagaan mo yan na para bang inaalagaan mo yung anak ng Diyos. Isipin mo yung asawa mo, child of God. Ingatan mo, mahalin mo. Dahil anak ng Diyos yan. Kaya para pagharap mo sa Panginoon, sasabihin mo, Lord, iningatan ko po yung anak nyo. Iningatan ko po yung daughter ninyo. Pinagbuti ko yung pagdi-disciple sa aking pamilya. Nilid ko yung aking mga kaibigan palapit sa Panginoon. Those are some of the ways to prepare to meet your God. Pinagbuti mo yung negosyo mo, no? Pinasarap mo yung iyong mga lutuin para sa iyong pamilya. Pinagbuti mo yung trabaho mo sa gobyerno bilang kawani ng gobyerno, bilang teacher, bilang doktor, bilang lawyer, bilang police. Those are some of the ways to prepare to meet your God. Para po sa ating discussion, how do you practically prepare your life to meet God? Pag-usapan po natin to sa ating mga discussion groups. At para po sa ating dive deeper, meeting Jesus face-to-face as judge. Yan po ang topic natin. Tayo po yung manalangin. Heavenly Father, thank you for reminding me that you are sovereign over every nation and every generation. Help me to recognize your hand at work in the world
and to trust your perfect justice. Forgive me for taking lightly the privileges and blessings you have given me. Teach me to live faithfully, knowing that greater privilege brings greater responsibility. Shape my thoughts, words, and actions so that I may honor you each day. May I live with eternity in view, always prepared to stand before Jesus Christ with joy and confidence. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay po dito sa ating daily devotions. Kung meron po kayong natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. See you po tomorrow, 5 a.m. dito po sa ating daily devotions.